po mismo ay nagsasacrifice financially para po sa iglesia. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, nagpapatuloy po ang binigay ng mensahe sa atin ng Panginoon. Ano ang mensahe sa atin ng Panginoon sa pagpasok ng taon? Ano ang tema niya? Ayan. More than conquerors. Higit pa sa mananagumpay. Higit pa sa mananakop. Yan po tayo sa Panginoon. At mga kapatid, habang tayo po ay tumatalakay sa mensahe nito, habang ito po ang tema natin, nais natin magkaroon tayo ng kumpiyansa sa pagbanggit bilang iglesia na nagkakaisa tayo. We are so convinced, we are so persuaded that this is, listen very carefully, that this message, this truth, is really for us. Para sa iyo ba talaga ito? Are you more than conquerors? Amen? 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 Because these words came from, or is coming from, listen very carefully, from the words and the mouth of God Himself. Hindi po tao ang nagsabi na tayo ay higit pa sa mananagumpay. Hindi po tayo ang nagkukumbinsihan sa isa't isa. Tandaan niyan mga kapatid. Hindi tayo nagkukumbinsihan dito. Ikaw, more than conquerors ka ba? More than conqueror ka ba? Victors in Christ ka ba? No, hindi po tayo ang nangungumbinsi sa isa't isa na tayo po ay mananagumpay. Mga kapatid, ang nagsasabi nito ay hindi tao, kundi Diyos. And if you will not believe what He has said, kapag hindi mo pinapaniwalaan kung anong sinabi niya, tanungin mo ang sarili mo kung may pananampalataya ka ba talaga. And because the one who has said the words is God, it is His words, although babasa natin yan sa Book of Romans, which was an epistle written by Apostle Paul, although parang sabihin natin si Apostle Pablo ang sabi nito. But everything here ay pinaniniwalaan natin mga kapatid, listen very carefully, na mga salita ng Diyos. Therefore, my dear brethren, if the Word of God says, listen very carefully, that you are more than conqueror, ibig sabihin, totoo ito. At pag sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, kailangan nangyayari ito sa iyo. Dahil kung hindi ito nangyayari sa iyo at sinabi mo ng Diyos, alin lang sa dalawa ang mali? Mali ang sinabi ng Diyos o mali ang sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano? So let us listen very carefully. Because it is said in the Word of God, mga kapatid, that you are truly more than conqueror. Higit ka pa sa mananagumpay. At pag naiuunawaan natin ang katotohanan nito mga kapatid, magbibigay ito ng matinding kumpiyansa at katatagan sa atin.
at assurance at security, mga kapatid, kung sino tayo, kung anong kalagayan natin sa harapan ng ating Diyos. Okay? Being more than conqueror, mga kapatid, ay hindi basta nang inisip ng Lord at bigla-bigla niyang sinabi, ito, gagawin ko itong mananagumpay. Si naisip ko ngayon, si gagawin ko itong mananagumpay. Hindi po gano'n. Hindi po biglang nag-isip lang, tumingin ng Lord, tumingin sa atin at nakita si Aloha at sinabi niya, ito, gagawin ko itong more than conqueror. Mana ngayon, Aloha, mananagumpay ka. Hindi po gano'n ang istorya. Mga kapatid, hindi po gano'n. Ang istorya ng buhay mo ay carefully planned, carefully willed by God. Mga kapatid, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. It is written. Maraming nag-a-argue doon, mga kapatid. Pero tayo, bilang Truth and Life Researchers, naniniwala tayo that this Bible is infallible, inerrant. Ibig sabihin nun, hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng sumablay, sapagkat ang author nito ay hindi naman tayo, kundi ang Diyos. Sa lahat ng nababasa natin dito, particularly, yung mga pangako ng Panginoon sa atin, kapatid, huwag mong pagdududahan, sapagkat walang ibang magbibigay sa iyo ng kapanatagan, katiwasayan, kumpiyansa, katatagan, katapangan, lahat ng kailangan mo para managumpay ka sa mundong ito ay nandito, nasusulat sa salita ng Diyos. At hindi ito magkakamali. So, unti-unti, mga kapatid, pag-aaralan natin sa pamamagitan ng inspirasyon ng ating Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit kung papaano po tayo ginawang higit pa sa mananagumpay, more than conqueror ng ating Diyos. Sisimulan natin, hindi pa nagsisimula ang sandaigdigan. Okay. So, lalagyan muna natin pakita natin yung kung saan tayo tatakbo, mabilis lang to, para makita niyo yung susundan niyo sa ating pag-aaral. And then, sisimulan natin sa chapter 1. Okay, Brother Miguel. Okay, so, before that. So, ang ating aralin, ang tema, mga kapatid, is more than conquerors in Christ, or higit pa sa mananagumpay o higit pa sa mananakop sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At nahahati po ito, mga kapatid, sa 3 chapter. So, isasuggest ko, mga kapatid, na makinig lang muna tayo. Okay? Because mababalikan natin ang ating pong mensahe. The reason why we have this recording is that magkaroon tayo ng focus na makikinig muna tayo. Okay? Kung meron tayong hindi naiintindihan, pwede natin itong balikan dito. Sapagkat ang pinakamabilis na sa pagkaunawa, mga kapatid, is yung hindi ka nadidistract ng anumang mga bagay. Yung matama kang nakapokus, nakatingin ka lang at nakikinig. Okay? So, kaya tayo may recording para yung hindi natin, ano nga ba yun? Ano bang verse? Nandito po sa likod. Okay? Ang ating pong aralin, mga kapatid, more than conquerors in Christ, ay nahahati sa 3 chapters. Okay? Ang past, ang present,
at ang future. At tingnan nyo mga kapatid hindi basta-basta random ang pagiging mananampalataya mo, ang pagiging anak mo ng Diyos. Hindi basta-basta biglang kabuti ka na sumulpot sa mundo. At naisipan ng Diyos na itong kabuti na ito, gawin ko ang isang puno. Walang ganon. Tandaan mo kapatid na ang Diyos ay very wise at very, ang tawag dito, yung careful sa unting-unting pagpaplano at pagsasagawa para ang buhay mo ay maging kapurihan ng kanyang banal na pangalan. So walang aksidente mga kapatid sa nangyayari sa buhay mo, tandaan mo yan. Unti-unti natin makikita yan habang nililiwanag sa atin ang ating Panginoon. So ito nahahati sa 3 chapter, ang nakaraan, ang pangkasalukuyan kung saan gumaganap tayo ngayon, at ang patutunguhan natin, ang future. Sa chapter 1, mga kapatid, mahahati uli ito sa 3. Yan, itong chapter 1, before the creation, the plan of God, ay mahahati sa 3 part. Number 1 part is elected. Number 2, foreknown. Number 3, predestined. Yan 3 part na yan. Okay? So mapapansin nyo, yung mga sinagawa ng Lord noon pa man, ito yung pagpaplano niya. Kung paano niya tayo aayusin. At kung paano niya tayo ibabalik papunta sa Kanya. Okay. Again, part 1, elected. Part 2, foreknown. And part 3, predestined. Hinirang Kanya, kinilala Kanya, at itatalaga Kanya. Ito ay nandito pa lamang sa isip ng Panginoon, wala pang nasisimulan sa sandaigdigan. Wala pa nga ang sandaigdigan. Wala pa ang Mother Earth. Nandito na, sa isip ng Diyos, ano ang gagawin niya sa iyo, Aloha? Kung isa ka sa kanyang hinil. Ito yung nakasulat dito, na unti-unti natin pag-aaralan. So that was the past. Ito yung nakaraan na mauulat natin way back the beginning or before the beginning of the world. Pag-aaralan natin yon. And then, ang part 2, mga kapatid, or chapter 2, is the kasalukuyan. How God is working us out. So we are work in progress. Chapter 2. Okay? Nandito tayo ngayon. Yung chapter na yan, nandito tayo ngayon gumagalaw. At dito natin makikita, bakit nangyayari sa akin to? Ano itong nangyayari sa akin? Anong kinalaman nito? Listen very carefully. Anong kinalaman ng nangyayari sa akin sa katupalan, sa kagubuan ng plano ng Diyos para sa aking buhay? Dito masasagot ang katanungan, mga kapatid, it's a work in progress. Ano ang dahilan ng Lord? Bakit mo dinaranas ang mga bagay na ito? Walang nagkataon sa Panginoon. Amen? Kung hinirang ka. Tandaan natin meron tayong pinupuntiriyang group of people kung hinirang ka ng Diyos. I'm not speaking about all the people in this planet Earth. Wala kasing nakasulat May nakasulat sa lahat, kung anong kahihinat na ng lahat, yung pinaka-dulo na. Heaven or ayun yung dulo. Pero sa mga nangyayari, sa mga sanlibutan, hindi masyadong specific. But listen very carefully. Sa mga hinirang ng Diyos,
Mababasa po natin kung ano ang ginawa ng Diyos, kung anong kanyang ginagawa, at kung paano sila dadali ng Diyos sa dulo. Yun tayo. Kaya kailangan natin maintindihan, mga kapatid, para hindi ka nadadaig. Imagine, alapang sanlibutan, pinaplano na ng Diyos kung paano, anong gagawin niya sa'yo. Tapos nandito ka, sa present, ang naiintindi mo lang, yung mga bagay patungkol sa iyong sarili, hindi ganun ang plano. Hindi ganun ang plano. Pinag-aksayahan ka ng Lord, bago pa man, iniisip ka niya, bago pa man magsimula ang sanlibutan, at nandito ka ngayon, sasabihin mo mananampalataya ka, pero masyado kang punong-puno ng iyong sarili. Hindi ganon. Okay? Hindi ganon. Tandaan mo, hindi ganon ang plano. At unti-unti nating makikita yan sa pag-aaralan natin. Now, the work in progress. Part 1 is call. Tinawag. Sa present yun, mararanasan natin ang pagtawag ng Panginoon. Part 2, you will be justified. Malalaman mo ang katotohanan. Pinawalang sala ka ng Diyos. Part 3, you will be conformed. Ano yung sabihin ng conform? Unti-unti ka niya binabago. Nakikita mo yun sa sarili. Binabago. Paborito namin yan sa Kapunitan. Nandun si J.R. Nandun sa mga bata si J.R. At si Shek, mga maliliit po sila. Ang paborito namin awitin doon sa mission point is, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Binabago ka ba araw-araw? Makon? Amen. Binabago mo ba araw-araw? And then, yung final chapter, chapter 3, is the perfection. Okay? Darating ang panahon, mga kapatid, maintindihan mo lang mabuti. Mapagdudugtong-dugtong mo na. Although meron kang mga clues, habang nabubuhay ka sa planet Earth, meron kang mga road marks na makikita saan ka papunta for the strengthening of your faith. Meron kang mga clues, but the perfection, the culmination of all the plans of God, mga kapatid, ay mapapag-aralan natin sa part 3. It is the perfection. The future, as chapter 3. Part 1, glorified. Part 2, isa-isay natin, paano tayo nakarating doon? You are saved by grace. Part 3, Jesus Christ, your Savior, interceded for you to not fail. Okay? Kaya, mga kapatid, na pinag-uusapan natin, more than conquerors. Lahat na ng kailangan mo ay pinrovide ng Diyos, maging yung pagbulong niya sa Ama. Si Hinaro, huwag mo siyang kalimutan. Ganun ang Panginoon natin. Imagine niyo mga kapatid, God is, our Lord Jesus Christ, after He sacrificed, He gave Himself upon that cross of Calvary. Inubos niya ang kanyang sarili, hindi siya nagtira. Inubos niya. Binigyan niya ang lahat. After that, hindi pa siya puminto sa trabaho. And He is still working until today. Anong ginagawa niya? Bumubulong siya sa Ama. Intercession. Ama, huwag mong pabayaan si Kyle habang bata pa siya. Unti-untihan mo siyang ayusin. Ilayo mo siya sa anumang kapano. Okay? Interceding for you not to fail.
para hindi ka madaig. Okay? Part 4, you are made to conquer. You are created for victory. Hindi ka ginawang mananampalataya para maging tiik. Yung walang kakayanan, yung napapasunod, yung sinasabi ni James na parang ipa. Alam niyo yung ipa? Yung ano ng palay. Hindi ka ganun. Hindi ka ginawang ganun ng Lord. You are made to conquer. You are created for victory. Yung managumpay. Kaya kung hindi ka ganun, pero ganun ang sinasabi sa Biblia, sa mga hinirang ng Diyos, iiyak tayo sa Panginoon. Lord, why is these things not happening in my life? Bakit hindi ito nangyayari? Ngunit ito naman ang sinasabi ng iyong salita na dapat mangyari, pero hindi nangyayari sa akin. Lord, enlighten me, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng kaawaan mo. Lord, hayaan mong maganap sa akin. Kung ano yung pinapakita mong magaganap o mangyayari, listen very carefully, sa mga hinirang mo, sa mga anak mo. Okay? Made to conquer, part 4, and created for victory. And lastly, sa part 5, papakita sa atin ang isang klase ng pananampalataya, faith that will not fail. You are fully convinced. Kapatid, ang pananampalataya ay pagiging kumbinsido. Are you convinced that you are a child of God? Kumbinsido ka ba, kapatid, na anak ka ng Diyos? If you are not convinced, then it is not faith. Kumbinsido ka ba? Na kapag may hinaharap kang problema, ay tutulungan ka ng Diyos at idadaos ka sa problema na yan. Kumbinsido ka ba? If you are not convinced, then faith is absent. Okay? May kinakaharap na bang mountain na imposible mong malagpasan? If you are not convinced that God can do the impossible, then it is not faith. You have no faith. Because God said, if you have faith as little as a mustard seed, then you can say, you can command this mountain to move. And it will move. Because you have faith. Faith is being convinced, fully convinced that God, the Word of God is true. At mangyayari nga kung ano ang kanyang sinabi. You cannot conquer if you do not believe. You cannot be victorious if you do not have faith. Having faith, you must be fully convinced, totally persuaded that it is really what it is. What God said is true. And it will come to pass. Okay, isa-isayin natin. Mahabang aralin, pero ginawa ito. This thesis is designed, mga kapatid, to help us, believers, the elect of God, to be rooted deeply. Hindi yung alakang ugat na pagdating ng bagyo, kung saan dadalhin ng bagyo, no? Nakadesign ang salita ng Diyos
especially this message, para tayo ay maitatag ng malalim sa ating pananampalataya. To be rooted deeply about the truths, katotohanan of God's unfailing. Ano yung unfailing sa Tagalog? Unfailing, hindi magmamaliw, hindi magpe-fail. Ano yan? Kasi ginagamit natin, hindi nagmamaliw. Hindi magpe-fail na pag-ibig sa atin. To those He chose and elected for His glory. This message will help us to be enlightened about the fairness of our salvation based on the amazing, marvelous grace of God to the elect. Mapapansin niyo, lagi nating pinapahabulan ng mga elect because we can only speak about the elect. Not the whole world, but the elect of God. It will also help us to be steadfast, matatag, hindi natitinag, in every trials of life. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, kapatid? Ano man yan? Ang pagkaunawa sa mga katotohanan na ito, mga kapatid, ang magpapatatag sa iyo, ano man ang kinakaharap mo sa mundong ito, kapag persuaded ka, kumbinsido ka, at lumalalim ka sa katotohanan ng salita ng Diyos, ito magpapatatag sa iyo para harapin mo yan, na hindi ka madaig yan. That's why the message is more than conqueror. You will conquer. You will conquer. You will be victorious. And you will conquer. And it will make us strong, matatag, in facing every temptation. Okay? Hindi ka hinirang ng Diyos, kapatid, para makita mo lang ang sarili mo na pagdating ng temptation, ito na yung temptation, nakangiti ka na kagad sa Kanya sa temptation, at mararahuyo ka na agad ng temptation, at hindi ka managumpay sa temptation, ulit-ulit mo itong ginagawa. No. Hindi ganoon ang sinasabi ng katotohanan. Huwag mong laruin ang salita ng Diyos, nagagamitin mo siya para sa iyong convenience. No. Kaya pinapaunawa sa atin ng Panginoon ng Kanyang katotohanan para maging matatag ka na managumpay anumang tukso ang darating sa iyong harapan. Listen very carefully. Bakit ayaw mong pakinggan? Kasi gusto mo ba yung tukso? Pag nakinig ka at tumatag ka, tatapang ka at makakayanan mong tukso. Ngayon kung nag-i-enjoy ka sa tukso, hindi ka talaga makikinig. Ayoko niyan. Sarap kaya. Ang sarap kaya ng nararanasan ko. Bakit ko papakinggan yan? Pag napakinggan ko yan at tumalino ko sa spiritual ko, ay hindi na ako makakaranas ng tukso. Hindi ka ganon, kapatid. Hinirang ka ng Diyos para managumpay sa tukso, kagaya ng pananagumpay ng Panginoong Hesukristo sa anumang tukso na binigay sa Kanya. And that is why in benediction, tuwing magpo-close na lang tayo sa pananambahan natin, mga kapatid, laging sinisigaw sa ating kamalayan, sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo. Bakit mahina? Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo. Ayan.
Yun ka, kapatid. Yun ka. You are conquering this world dahil may nag-iingat sa'yo. Ang nag-iingat sa'yo ay nagplano na kung paano ka iingatan, hindi pa man sinisimulan ang sandaigdigan. That's why your faith, if you are an elect of God, your faith will not fail. Okay? Tandaan mo yan, yun ka. Huwag kang kukuha ng iba. Kunin mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mananagumpay ka. Amen! Will make us strong in facing every temptation of the enemy that will try, susubok to, will try to disqualify you. It will try. Susubok ito. Hindi ito titigil. Susubok siya. Ang susubok. Ang susubok. Dahil makulit ito. Dahil hindi na niya susubukan yung sa kanya. Bakit pa niya susubukan yung sa kanya? Eh, sa kanya na. Ang susubukan niyang ma-disqualify, mga kapatid, ay yung hindi sa kanya. Susubok siya. Nang susubok. Nang susubok. But the Word of God, if you are deeply rooted with it, will make you strong in facing every temptation that the devil will try to disqualify you from the loving kindness of our God. So listen very carefully, mga kapatid. Chapter 1, the plan. Chapter 1. Chapter 1, ang title, Before the Creation of the World, the Past. At tatalakayin natin yung part 1 lang. Part 1 is elected. Okay. Elected. Anong elected sa Tagalog? Ayan, hinirang. Kailangan mga kapatid, huwag nating sasayangin ang ating mga pagkakataon na maunawa natin kung anong katotohanan. Kailangan sa ating isipan, malinaw na malinaw sa atin, mga kapatid. Mag-usap tayo ng puso sa puso. Kasi nakapanghihinayang na dalo ka ng dalo dito, punta ka ng punta, kinig ng kinig, tingin ng tingin, pero isa ka doon sa sinasabi ng Lord na kinig ng kinig, hindi maintindihan. Tingin ng tingin, hindi makita. Meron kasing gano'n na sinasabi, ang mismong Panginoong Jesucristo sa kanyang salita, hindi naman to sinabi ni Pastor Joy, sinabi to ng Panginoon. So, mag-uusap tayong puso sa puso at hahangarin natin, mga kapatid, sa bawat isa. Listen very carefully. Hahangarin natin sa bawat isa. Magbabantayan tayo. Kukulitin natin ang bawat isa. Hayaan natin ang Diyos na makialam sa ating buhay. Bubulong sa atin palagi at papakialaman tayo, mga kapatid, upang maintindihan natin, ako nga ay isang hinirang ng Diyos. Because this is your only chance. This life is your only chance. Hindi ka na babalik dito. Hindi ka na, pagkatapos ng buhay na ito, pagharap mo sa judgment, pag umarap ka na sa judgment, at binabasa ng buhay mo, at pinakita na ng Lord kung anong mga nangyari sa iyo, ay, ganun ba ako? Lord, pwede bang isa pang chance? Ayusin ko na ngayon. Wala na po. Wala na. Ito yung only chance mo. Walang susunod na chance. Paghaharap na tayo sa Lord. Okay? So, kailangan nating maunawa, mga kapatid, nangyayari ba sa atin ang plano ng Diyos para sa mga hinirang niya? Sisimulan natin sa una. Ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo? Hindi pa man nagsisimula ang mundo nito.
Anong ginawa ng Diyos para sa'yo? Wala pang earth, ano ang ginagawa ng Diyos? Anong nasa isip niya? Patungkol sa'yo. Okay? Number 1, you are elected. Hinirang ka ng Diyos. Let us read Romans chapter 8, verse 28. Okay? Huwag mong kakatamaran, kapatid. Unawain mo mabuti. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay? Binasa natin yung buong text natin last Sunday. Hindi na natin babasahin. Pero mula dun sa 11 verses na binasa natin last Sunday, i-extract natin paunti-unti ano ba ang mga katotohanan para sa atin, para ipaunawa sa atin ng Lord sa bawat words na mababasa natin. So, we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay, ano ang nakatas nating katotohanan doon, mga kapatid? Number one truth. God will definitely work for those whom He elected. Ano sa Tagalog, kapatid? Ano yung katotohanan doon sa verse na yun? Ang Diyos ay talaga namang magtatrabaho. Tatrabahuin niya. Magtatrabaho siya. Para kanino? Para doon sa mga taong sa simula pa lang ay inisip niya. Hinirang niya para sa Kanya. Okay? God will definitely work. So huwag mong sasabihin sa sarili mo, nasaan ang Diyos? Anong ginagawa niya? Ba't nangyayari sa akin? No. God will definitely work. If you are one of His elect, God will definitely work in your life. Just wait for Him. Be patient. Wait for Him. At ang Diyos ay nagtatrabaho. This so-called work of God, mga kapatid, unawain natin, merong object ang Lord kung kanino siya magtatrabaho. Okay? May sinabi ba? Kung kanino siya magtatrabaho? To those who love Him, to those who has been called according to His purpose. Meron siyang group of people kung saan siya magtatrabaho. So this so-called work of God, mga kapatid, is not for everybody. Kaya nga, sabi ko, sa una pa lang, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, mga hinirang ng Diyos. Hindi lahat, kundi mga hinirang ng Diyos. So if you are an elect of God, listen. Kasi, mga kapatid, although itong katotohanan, mga kapatid, although hindi mo pa naririnig ang message na ito, listen very carefully. Kahit hindi mo pa naririnig ang message, once na sinasabi na ang katotohanan na ito, anong nangyayari sa'yo? Nakukonfirm mo that you are really an elect of God. Tandaan mo yan, nakukonfirm mo. Dahil, mga kapatid, ang Diyos ay nagtatrabaho sa buhay mo. Kahit hindi mo pa naririnig ito. Okay? Nagtatrabaho na siya sa'yo kahit hindi mo pa naririnig. The Word of God is like confirmations.
of what He has been doing all along with you sa buhay mo, sa lahat ng nangyayari. Okay? Kaya hindi ka nagugulat. Tumatagal ka sapagkat nakukonfirm mo na dadagdagan ang enlightenment mo sapagkat naririnig mo, pero sumasaya ka at lalong nakukumpiyansa because you are really assured that you are experiencing the work of God in your life. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So if you are an elect of God, He will definitely work in your life and it will be evident. Magkakaroon ng mga ebidensya. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. May mga nakikita ka. Dati ganito ako. Dati. Then, meron. Si Pastor Doy. Ganon si Pastor Doy dati, 17 years old. Huminto si Pastor Doy, 17 years old. Meron. Logis. Naranasan ni Pastor Doy. Ganon pa ba siya ngayon? Hindi. At kinasusuklungan ko na yun. Merong mga nangyayari. Okay? May mga pagbabagong nangyayari. It will be evident in your life. And take note, nothing can stop no one and nothing can stop God from working in your life. Okay? Walang makakapigil sa Diyos. Para gawin niya, kung ano yung inisip niya, niloob niya, at pinagplanuhan niya, hindi pa man nagsisimula ang sandigdigan. Pinlano na yun ng Diyos, hindi pa man nagsisimula ang sandigdigan. At walang makakapigil sa Kanya kapag i-execute na niya, gagawin na niya, kung ano yung pinagplanuhan niya, matagal na panahon na. Okay? Hindi mo siya mapipigil. Even ikaw, hindi mo siya kayang pigil. Magtatrabaho siya sa buhay. Kahit na ayaw ka, ayaw ko nang maging pastor, mahihayin ako. Hindi ako marunong magsalita. Bugo. No? Pinag-aralan natin ang buhay ni Moses. Lord, Yahweh, huwag na ako. Ano si Aaron? Aaron, yung kapatid ko, magaling siya magsalita ako. Ano ko? Utan. Napigil ba ang Diyos sa paggamit kay Moses? Hindi. Si Isaiah, sino ba ako mo? Makasalanan ako. Huwag ako. Napigil ba ang Diyos? Hindi. Magtatrabaho siya sa buhay mo. Kung isa ka sa hinirang niya, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Number two, God will definitely work to those whom He elected in all things. Okay? Ang Diyos, pakinggan mabuti, ay magtatrabaho sa kanyang mga hinirang sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Imagine this, mga kapatid. Listen very carefully. Know that God will work for those whom He elected in all things. Sa lahat ng bagay. Not just in isolated or spectacular events, spectacular incidents in your life. No! Ang Diyos, kung isa ka, sa niloob niya, pinagplanuhan niyang magtrabaho sa iyo, hindi pa man nagsisimula sa liputan, kung isa ka doon, kapatid, mula sa
Anong tawag sa ganun? Conceive. Anong tawag sa ganun? Mula sa sinapupunan mo ng iyong ina, hanggang sa ilabas ka, hanggang sa paglaki mo, God is working in your life in all things. Hindi lang, minsan nagpapatotoo tayo, no? Naghihintay tayo ng spectacular thing. Ano kaya maganda ipatotoo? Para naman yung mga kapatid ko ay ma-bless sa sasabihin ko. Naghihintay tayo ng spectacular things. No. God is working in your life. In every details of your life. Sino ba narinig kong bata? Sa akin po, parang si CJ ba yan? Naggagawa pong Panginoon sa akin, parang nung nag-i-expect si CJ. Sa akin po, yung magising lang po ako ng yan po, pagpapasalamat ko na po. Narinig ko yun, ang tawag nito, year end. Narinig ko yun. Not just the spectacular, not just the isolated things. At sa tingin mo, big events na ginawa ng Lord. No. God is working in your life in all things. Even at times na may problema ka, God is working in your life. Even at times na may pinagdaranasan ka, hindi ito nagkataon. Hindi ito nagkataon nung pinaplano ng Diyos kung paano kanya huhubugin. Hindi nagkataon na. Kung walang mangyayaring masama dito, matutuloy yung mga plano ko sa Kanya. Pero pag may biglang nangyaring masama sa hinirang ko, wala na akong magagawa. Hindi na matutuloy yung pinagplano. Hindi ganoon! God is allowing all things. Okay? He is working out all things na nangyayari sa buhay mo, kapatid, para madala ka niya sa ultimate purpose niya. Kaya huwag mo sasabihin sa Lord, iniwanan ba ako ng Lord? Nakalimutan na ba niya? No. No. God will definitely work to those whom He elected in all circumstances, in all things of your life. Okay, that will lead us to point number 3. Point number 3. God will definitely work to those whom He elected in all things for your good. Okay? For your good. This does not mean, mga kapatid, that everything that happens to you as an elect of God will be all good and all pleasant. Hindi ibig sabihin, anak ako ng Diyos, I will lie in a bed of roses. Hindi ganon, kapatid. Hindi ganon, anak ako ng Diyos, mahihiga ako sa pera. Wow, this is the life. Rich and famous. Hindi ganon. Anak ako ng Diyos, I will drive the most expensive car in this universe. I will live in a very luxurious house. Hindi ganon. Hindi yun ang pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid. God is working for your good, for your ultimate good, does not mean that everything that will happen in your life is mula sa pagkapanganak mo hanggang sa matapos ang buhay mo, ay malusog na malusog ka at walang nangyayari. At hindi nagbabago, macho-macho, gwapong-gwapo hanggang sa mamatay. No. Mangunguluntoy ka, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng mga problema,
Lahat ng yan, daranasin mo sa mundong ito. Yan ang sabi ng Panginoon Jesucristo, in this world you will have trouble. But, take heart, sabi ng Panginoon, I have overcome this world. Everything will be allowed in your life for your good. All things, everything, every circumstances that is happening, that is allowed to happen in your life, God is using that for your good. God will definitely work to those whom He elected in all things for your good. The message then is that God is able to turn every circumstances around for your ultimate good. Kahit nandito si Pastor Sani, kahit yung nangyayari kay Pastor Sani at yung nangyayari kay Pastor Boyet, huwag niyong i-judge sa mga isipan niyo na bakit nangyayari sa kanila. Huwag niyong i-judge sa isip niyo. If they are an elect of God, everything that happens in their lives were permitted by God for their good. Kung kina-question natin lahat ng pangit na mangyayari, ba't di mo kinu-question? Ba't pinako si Jesus sa krus? Bakit siya pinako? Ba't siya hiniya? Ba't hinubaran siya doon? Pinako siya sa krus? Ginawa siyang kriminal? Siguro masama talaga si Jesus. Bakit sila Apostol Pablo, sila Apostol Pedro, pinagpapako din, sinunog, hinilagari, ginawa ng masama. Imagine Apostol Pablo, meron siyang sakit na pinagpe-pray niya so many times, ba't di siya pinapagaling ng Diyos? Anong sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Sabagat lalong lumalakas ang pananampalataya habang nararanasan natin ang pagdamay ng pabor at grasya ng Diyos habang dumaranas tayo ng mga untoward circumstances in our lives. Everything that is happening if you are an elect of God is for your good. Okay? Ano pa sabi na tayo magpe-pray? Hindi na natin sasabihin, Lord, tanggalin mo to sa akin, nahihirapan ako. Ganun ba, Pastor? Tanggapin na lang natin. Walang sinasabing ganun dito. Of course, nagpe-pray tayo. Of course, hindi natin lubusang naiintindihan saan papuntang lahat ng ito. Ang meron lang tayo is kumpiyansa. Na lahat ng nangyayari sa atin ay merong permission ng Lord at inaalaw niya para makarating tayo ng maluwalhati sa gusto niyang pagdalhan sa atin. And that's why our prayer is, Lord, if you are willing, Lord God, hirap na hirap ako. If you are willing, Lord, alisin mo sa akin ito, Ama. Tanggalin mo sa akin. Dahil nahihirapan po ako. But Lord, let your will be done. Yan ang naririnig ko kay Pastor Boya, kay Pastor Sani, pag nagbe-fellowship kami. Kung anong kalooban ng Diyos, nagpe-pray kami, naalisin yun, but then, sa bandang huli, Lord, pinapatalo namin, Lord God. Pinapatalo namin. Ano man yung nasa isip namin, pinapatalo namin sa kung ano ang gusto mo. Sapagkat kung ano ang gusto mo, yun ang makabubuti. Walang ibang mabuti, kundi ang gusto ng Diyos. Walang ibang mainam, kundi ang gusto ng Diyos. Kung ang gusto ng Diyos, gumaling tayo, so be it. Kung ang gusto ng Diyos, hindi, then, meron siyang magandang nakalaan para doon.
is happening. We will be dictated. And we will be steadfast in our faith by what God has said. Kung anong sinabi niya. Even Jesus Christ, pinatalo niya sa kanya. Okay? Garden of Gethsemane. Father, let this cup be taken away from me. Yet not my will, but your will be done. Binigyan pa ng example ng Lord. Naiintindihan niya tayo. Kaya nag-set siya ng example na mahirap. Talagang mahirap. But in the end, sa bandang huli, kapatid, kailangan makumbinsi tayo at magkaroon ng kapayapaan na kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang makabubuti. Amen? Amen? Tandaan natin mga kapatid, walang ibang mabuting mangyayari kundi ang gusto ng Diyos. Huwag natin isipin may second best. Wala pong second best. Magmakalinawan tayo mga kapatid, walang second best. Walang hindi sasabihin ng Diyos na, okay, hindi mangyayari yung pinagplanuhan ko sa iyo. Sige, ano na lang tayo? Plan B. Plan B tayo ha. Hindi mangyayari yung original kong ginawa. So plan B. Anong plan B? Walang second best. Ang best lang ay nag-iisa at walang susunod doon. Ang lahat ng susunod ay masama na. Okay? Yung kalooban lang ng Diyos ang nag-iisang mabuti. Walang kalooban ng tao na magiging mabuti. Okay? Kaya ang punteriya natin palagi, like the example of Jesus Christ, ang punteriya natin palagi, Lord, let your will be done. Ilang beses natin narinig sa Bible yan? It was also the response of Mary when Angel Gabriel gave her the news about Jesus Christ. Ano sabi ni Mary? Be it unto me according to your word. Be it unto me. Kinakanta natin yun. According to your promises, I can stand secure. Walang ibang mabuti, mga kapatid, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya ang church natin ay pumupuntirya kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi natin aanuhin ang bawat isa. Hindi natin i-baby ang bawat isa. Pag nag-uusap kami ni Pastor Boy at ni Pastor Sunny, ang agreement namin, bro, hindi natin pag-uusapan ng sakit. Agreement namin yon, pag tayo nag-fellowship, hindi natin pag-uusapan ng sakit. Masyado namang importante ng sakit na laging siya ang magiging topic natin. No? Hindi natin pag-uusapan ng sakit. Diba bro? Yun ang agreement namin. Pag nag-wentuhan kami, pag nag-fellowship kami, wala kaming babanggitin sa sakit na yan. Because we know that God is already working. Amen? At wala kaming may tutulong doon, kundi ang maniwala at makumbinsi that God will do the good things for His elect. Gagawin niya ang tama. Hindi na natin siya uutusan. Ang gusto lang makita ng Lord, naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba? Hindi ba nanghihina ang loob mo? Hindi ka ba natatangay ng sirkumstansya? Hindi ka ba napipigilan sa paggawa sa akin dahil meron kang sirkumstansya ngayon? Yun lang ang gusto makita ng Lord. That you are still you. At walang nabawas sa'yo. Ikaw pa rin yun. Si Pastor Boyet, si Pastor Sunny, si Pastor Boy, si Pastor Jonathan. Ano man ang nangyayari sa amin, tatayo pa rin sila dito. Sasabihin pa rin kung anong gawa ng Lord. Amen!
usap ng pananampalataya. Sapagkat ang mga nauna sa atin ay hindi natin mapapantayan. Hindi natin mapapantayan si Isaiah, si Elijah, si Daniel sa lion's den, si Joseph, yung mga nangyari kay Joseph, si Moses, si David, ang mga apostol, si Pablo, lalo't higit ang Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo. Ma-enjoy lang natin kung ano ang nai-enjoy natin ngayon na katotohanan. So we accept the challenge. Kung sanang nakikita ka ng Lord, maraming lumalaban at maraming lumaban dati para sa pananampalataya. At nakikita ka ng Lord, ang tanging mga aktibidades mo sa buhay is TikTok at mga bagay sa mundong ito. No! Lumaban ka. Fight the good fight of faith. Dahil magtatrabaho ang Diyos sa buhay mo, kapatid. And lastly, tapusin lang natin, yung point number 4. Lastly, we will close with this. God will definitely work to those whom He elected in all things for their good according to His purpose. Hindi mo purpose, hindi mo plano ng Diyos. Note that God is not working to make us happy. Okay? Baka yun ang goal mo. At tinanggap ko ang Panginoon. Gusto ko kasi maging masaya sa buhay. At tinanggap ko ang Panginoon kasi gusto ko maging magkakwarta, magkatrabaho, magka-boyfriend, magka-girlfriend, magkasasakyan, magkaroon ng mga gusto ko sa mundo at sumaya ko. Yan bang goal mo? No. God did not plan and will to elect you, to predestine you, to know you, to call you, to justify you, to conform you, to sanctify you, to glorify you. God is not working para gawin lang kung ano yung mga naiisip mong magpapasaya sa buhay mo. No! Well, tandaan mo. Bakit, Pastor? Tingin ko yan ang magpapasaya sa akin. Yun ang kaisipan ng fallen creature. Listen very carefully. Ang kaisipan ng fallen flesh, fallen creature, yung napahiwalay sa Diyos, ang kaisipan nito, mapapasaya siya kung magta-travel kaya ako sa, ano ba maganda? Travel kaya ako sa Korea, sa United States of America, sa Europe. Punta kaya ako sa Boracay. Humiga kaya ako dun sa at manood ng sunset. Huwag kayong mag-alala, lahat tayo nakakaisip. Pati si Pastor. Pero ito yung mga nasa isip ng mga fallen creature, ng makasalanang laman. But I tell you, merong sinasabi ang Biblia na isang klase ng buhay na talagang magpapaligaya sa iyo. Amen. And this is the life that Jesus Christ has promised in John chapter 10, verse 10. I have come that you might have this kind of life, the abundant life, the life that you've always wanted. Kapatid, kaya hindi natin matalikuran yung dati na akala natin magpapasaya.
is because hindi pa natin lubusang nararanasan ang buhay na talagang magbibigay sa atin ng lubusang kaligayahan, hindi lang sa kasalukuyan, hanggang sa buhay na walang hanggan, na hindi na magtatapos. That is the life that our God wants to offer us. That is also the life that Jesus Christ has sacrificed everything, has given everything. Para doon yun, para maibigay sa atin yung buhay na ganap at kasiyasiya. And that is His purpose, mga kapatid. Hindi purpose ng Diyos na paligayahin ka sa kung anong gusto mong paraan na liligaya ka. No! Magtatrabaho siya sa iyo. Gagawin niya ang lahat ng bagay, ayusin niya para sa iyong kaligayahan, para sa iyong kaligayahan eternal, para sa iyong kabutihan, mga kapatid, sa lahat-lahat ng sirkumstansya ng buhay mo. At lahat ng yan ay naaayon sa kanyang layunin. Ang layunin niya, kapatid, yung buhay mo na yan ay maging kapurihan ng kanyang banal na pangalan. So, kapatid, ano man ang dinaranas mo ngayon? Nakikita mo man yung sarili mo, nandun ka sa kalagayang parang napipigilan ka. Parang itinali ka sa isang lugar kung saan wala kang magawa. Sa isang circumstansya na parang hindi favorable. Na parang hindi malaya. Be confident, my dear brethren. My brother, my sister. Be confident that God has planned and that He will work for you as His elect in all things, in every circumstance, for your good, according to His ultimate purpose. At magbigay yun ng kaligayahan sa'yo, kumpiyansa, na kahit na nandyan ka sa ganyang kalagayan, ang dulo niyan, kapatid, ay kapurihan, dulo niyan ay pagtataas, exaltation, ng kaluwalhatian ng pangalan ng iyong Diyos. At hindi ka niya lulubihin sapagkat ipagkakalog niya sa iyo ang buhay na kung saan pinagbuyasan niya, pinagsakripisyohan niya, maibigay lamang sa iyo, kapatid. This is the life. If we are experiencing, we will say the words, Lord, thank you that I am experiencing the life that I've always wanted, Lord God. Thank you, Lord. Thank you. Yun ang mamumutawi sa bibig natin, kapatid, kung unti-unti nating natututunan, naiintindihan, naunawaan ang kanyang mga salita. Bigay natin sa kanya ang patuloy nating papuri at pagpapasalamat. Tayo po yung manalangin. Magpasalamat po tayo sa ating Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O Ama namin dakila. Tunay nga po na napakabuti mo po sa amin.